Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli ang inyong katambay para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Bago po tayo mag-umpisa, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, simulan na po natin mga tambay. Ito po ang kukomentuhan natin. Ito po sa mga hindi po sinungaling na mga lingkod bayan. Hindi po mga sinungaling. At syempre po, narinig naman po natin. Ibalik tanaw lang po natin yung mga pinagagawa po nila. Yung interview po noong una. Tapos pagdating sa Senado, na iba na po ang sitwasyon mga tambay. Kaya po, ano po sinasabi ng ating mga kababayan? Di ba? Ang sinungaling, ano po daw ang kakambal niyan? Mga magnanakaw daw po, di umano. At pakinggan din po natin ng lawin po. Nagsalita po mga tambay ang lawin ng Mindanao. Dahil alam naman po natin, ang Agila ng Mindanao ay malapit na pong dumapo sa Malacanang. At nahandito na po mga tambay. Nagsasalita na rin po ang lawin ng Mindanao mga katambay. Yan po ay susunod natin dito sa pakikinggan po natin ng mga politiko, mga lingkod bayan, kuno mga katambay na naguhugas kamay at talagang hindi raw po sila at wala raw po silang plano o hindi nila pinagplanuhan ang ginawa po nila sa dating Pangulong Duterte mga katambay. At isunod po natin ang lawin ng Mindanao. Ito po, umpisa na po natin mga kabayan. On top of this, kayo ho ba? Because during the press conference of the President, it was you and the President. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman, hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira. Stand by that, ma'am. Last man standing doon sa Malacanang. I stand by that. Kasi Secretary Chidoro was working out of his office. Napakaliwanag po nung sinabi Yes, ma'am. ninyo. Wala Secretary namang Anyo, of mapakiyaw-kiyaw course, dun sa Yes, ma'am. sinabi. Yes, ma'am. Patayin na muna natin. Pakaliwanag naman ang sabi ninyo, hindi ako mag-isa kahit ako ang kasama ng presidente nung nagsalita Yes, ma'am. sa press con, hindi ako mag-isa ang nagplano. Isang grupo kami. Tapos pinangalanan mo. No, ma'am. Sinabi ninyo I state, ma'am, again, executive privilege. But, ma'am, Walang executive privilege kasi binunyag na ninyo I sa must TV. state it very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was no grupo. planning, ma'am. Pero yun ang sabi I said, hindi ako nagplano. Marami May kaming- isang grupo na nagplano. We were all talking about a rumor, ma'am, and that was all. Rumor lang yon. Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Ang tanong niya kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, There was no hindi, planning, group ma'am. effort. No, there was no planning, ma'am. Anong Earlier, in-effort ng group ma'am, kapag hindi let plano? me make I think Yan mga tambay, tuloy pa natin. that we're intruding into executive privilege already, ma'am. I think that we please No, I'm respect just our... asking him to explain the media. Yes, ma'am. But Just it's already a I'm very thin confining- dividing line between what transpires in a room between I will- cabinet I will- members I will- and a media statement. But there's a very thin dividing line, ma'am. Understood. I hope that we can respect executive privilege. Understood, and the Senate and the Secretary. Yan mga tambay, nakita naman po natin. Yan po yung nakaraang hearing po mga tambay. Alam naman po natin ang mga sinungaling po. Di ba? Magnanakaw na po ang susunod niyan mga tambay. Ganyan po talaga. Meron ba umamin? At sino po ang nagplano? Baka si Kamanong. Palagay ko si Kamanong ang nagplano kung paano po maghudas. Kung si Kamanong yata nagplano para hudasin po ang ating soberenya, ang ating legislative, ang ating mga korte. Si Kamanong po, hindi po ang Marimulya, hindi po ang Chidoro, at hindi po ang Anyo, at lalong-lalong hindi po ang Pangulong Marcos Jr. Si Kamanong po ang nagplano mga tambay dahil po napakabubuti po ng mga lingkod bayan po natin sa panahon ngayon. Mga hindi po sinungaling, mga hindi po magnanakaw, at lalong-lalo pong hindi mga taksil at hudas po sa bayan. Si Kamanong po ang nagplano mga tambay. At syempre po, nagmamalinis din po at concern po ang kapatid po ng Pangulo. Kala mo pong talagang totoo na concern
pero kapatid niya ang gumawa, mga katambay. Kapatid, kadugo, mga kababayan. Pakinggan po natin ang lawin. Ang lawin ng aga ng Mindanao ay siya naman po natin pakinggan ng lawin. Ma'am Kitty. Palalakihin ko lang po. Start po natin. Ito po, ang lawin ng Mindanao. Dahil ang ate, ang agila, ang ate. Ma'am Kitty, pwede pong manghingi ng konting speech lang para po sa mga kababayan natin. So, yun sa mga kababayan ko, yun nga, patuloy lang yung pagdasal natin. Huwag natin kalimutan kumain at matulog. Magpahinga tayo, tapos wag na natin silang patulan. Doon na tayo babawi sa eleksyon. Bata. Layo lang gamay. Gamay lang. No life. Okay naman siya. Ang problema sa yung pagkaon. Kaya gipadala na sa buwan. Ito niya mga man gidawas. Di man siya nagkakaon ka ng binisaya o kaniyahan. Wala yung mag-live ba? Wala tayo live. Ibaya siya mukha ng pagkaon. Mao lang ang problema. Pero iyang medisina nahatag naman tanan. So okay na siya. Taga-TV lang man daw dito. Wala pa rin ba? Depende na sa legal counsel. Pero sige lang ako lang tayo. Ayaw mong undang ha. Salamat kayo. Grabe akong pasalamat ninyo kay Palangga bayan ako ng papa no. Pilita mo undang hantod makauli siya. Ma'am Kitty, palangga po ka na mo may papa. Salamat. Palangga po ka na mo siya, ma'am. Messenger, di kaya nila. Ha? Iwan ko. Da private mo gud ako sir, baka basig dito ako mga fan page ana ra to. Oo. Sige lang, ampo lang ta tapos taon og tulong ha kay dili ta pwede magpapildi. Dugay pa ni makuman kay di man ako undang. Oo, naay vitamins maayo. Naay nag-donate salamat kaayo sa nag-donate anan ha. Sa inyo tanan, salamat yun ka. Ma'am Kitty, baka may mensahe ka po sa mga sumusuporta sa amin. Oo. Pwede po bang tagalogin nyo yun lang po para pare-pareho natin maintindihan? Hindi Thank you ako po. magaling mag-Tagalog. Pero salamat sa inyong lahat. Buong pamilya ko nagpapasalamat sa inyo. Patuloy lang yung pagdasal natin. Tapos alagaan natin yung mga sarili natin. Matulog tayo, kumain tayo. Walang iiyak. Walang iiyak. Laban tayo. Kasi malayo pa to, hindi pa to tapos. So, alagaan natin yung mga katawan natin, ha? Oo, yun lang. Walang gaganti kami sa eleksyon. Doon tayo makakabawi. Doon na lang. Laban nyo, laban natin lahat. Huwag na tayong mag-provoke. Doon na lang sa eleksyon para mapayapa lahat. Oo. So, mag-ingat kayo. Salamat talaga. Grabe.
Yan po mga tambay, ang lawin ng Mindanao, mga tambay. Ang kanyang ate, ang Agila. Yan, nagsalita na po, nagpahayag na po ang lawin, mga kababayan. At talagang tayo daw po ay gaganti at makakaganti sa eleksyon, mga tambay. Kailangan daw po natin maging mapayapa, siyempre, maging malakas. At siyempre, yung pagbabantay po sa eleksyon. Kailangan po natin bantayan ang boto ng taong bayan. Kung matuloy man po ang eleksyon, mga kabayan. Kung matuloy man. Siyempre, alam naman po natin sa nangyari po ngayon sa ating bansa, lalo-lalo po sa mga traidor, mga sinungaling, mga hudas ng ating bansa. Di ba, panahon po kasi ngayon talaga maghuhugas kamay po sila ngayon dahil panahon po ng sinasabi pong season na maglalabasan po talaga ang hudas at mga traidor ng mundo, lalo-lalo ng bansa, lalo ang ating bansa, mga tambay. Nakita naman po natin, mga tambay, binalik tanaw po natin yung mga nagmamalinis po ngayon, naghuhugas ng kamay doon po sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, yung ginawa po nilang pag-traidor sa ating bansa, pag-traidor sa ating soberanya, at pag-traidor sa ating judicial system. Talagang napakarami po nila nagplano, mga tambay. Napakarami po nilang kasalanan sa ating bansa. Napakarami po nilang kasalanan sa ating po mga Pilipino. Napakarami po nilang ginawang kabalbalan, mga kabayan. Isang Pilipino, isang dating Pangulong Duterte, binastos mo, hindi mo malang nirespeto, ginala ang kanyang kalayaan bilang Pangulo. Hindi man lang nakarating sa husgado, sa korte. Sa korte, hindi man lang nakarating para itapon mo at ipinamigay mo parang hayop sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC. Ganun po ba? Ganun po ba ka-traidor at kawalang hiya na ang ating gobyerno para magpamigay ng isang dating Pangulong Duterte na hindi man lang kinasuhan sa ating bansa? At diretso po itinapon, mga kabayan. Talagang nandun po talaga yung pagiging sumusunod. Nakita po natin ang mga Duterte, talagang kahit po sila ginigipit, ginigipit po silang pilit po silang ginagawa ng mga issue kung ano-ano para po mapabagsak, demolition job. Talagang nahandun pa rin po yung tiwala sila. Tiwala pa rin po ang mga Duterte na mananaig po ang batas. Masusunod po ang batas. Ang proseso pa rin po ng batas ang kanila pong pinangahawakan ng pamilya Duterte. Talagang hanggat maaari po, ayaw po rin kasi nila maging marahas ang sitwasyon po, lalong-lalo po ang mga Pilipino, ay magbalik po tayo sa napakadilim at napakarahas na nangyari po noong mga panahon po ng people power, mga tambay. Dahil alam naman po natin ngayon, ang nanunungkulan ngayon ay hindi po sumusunod sa batas, mga tambay. Napakarami pong batas na paglabag. Kaya po, ang naiisip din po dyan ng mga Duterte, baka ang mga Pilipino, lalo ang mga hirap, ang madamay po. Kung gumamit man po di umano ito ng puwersahan na talagang yung sinasabing batas militar, mga kababayan. Tayo pong may hirap ang madidisgrasya dyan, mga kababayan. Dahil ngayon po, hindi pa nga martial law, pero nakita po natin kung paano po sila humawak na kapangyarihan. Lahat po ay shortcut. Lahat po ay pwede po nilang gawin. Dahil po sa paghawak nila ng kapangyarihan, lahat po ay kaya po nilang gawin. Nakita nyo po, pati nga yung ating judicial, na kaya nila na lapastanganin, tayo pang mahihirap na hindi nila po, na tayo iingatan pa ba niyan? Hindi tayo makakuha ng pag-iingat sa ating pamahalaan ngayon. Kung yung dating Pangulo na yon, dating Pangulo, hindi mala iningatan ng ating gobyerno, tayo pang mahihirap. Basurang-basura tayo riyan. Di ba? Kaya po, tama po sinabi ni Kitty ng lawin ng Mindanao, na talagang kung sa panahon po ngayon, talagang ginagamit po nila ang kapangyarihan na pansamantala lamang pinagkaloob sa kanila ng taong bayan. Kailangan po natin na mag-isip na mabuti. Kung gagamitin po natin ng dahas, at dahas kasi ngayon, wala po kasi tayo nakukuha ng support. Taong bayan lang po ngayon na nagngingit-ngit, lalong-lalo po yung nasa middle class, yung mga mahihirap na apektado po. Pero nakita po natin ang ginawa po ng ating mga kasundaluhan, ng ating kapulisan.
pati po ang ating mga kasundaluhan at kapulisan, mga general, di umano yung mga naghudas po sa ating bansa. Naghudas po sa ating soberenya. Nakita po natin na talagang yung ginawa po nilang pagpaplano, pati po ang ating National Security Advisor. Nakita niyo po, okay lang na magpamigay ka ng Pilipino sa banyaga. National Security Advisor po yan na si Anyo. Di po ba? At ganun din po ang ating mga general. Ang mga general po natin ng AFP, okay lang po sa kanila na magpamigay ng isang Pilipino na parang hayop na ipamigay mo sa banyaga na walang proteksyon na nakuha ang dating Pangulong Duterte sa AFP, sa kapulisan, na dati nila Commander-in-Chief. Di po ba? Kaya po maglalabasan po talaga mga kababayan. Nakita po natin na talagang itong administrasyon na ito ay mabaho na. Kaya po mga kababayan, wala na po tayo makukuha kapag-pag-asa sa mga yan. 3 taon na po na ginawa po nila yan. 3 taon na, sa tingin nyo, ano pa magagawa ng mga yan? Yung 3 taon na nga na ibinigay po natin sa kanila na sana magampanan nila ang kanilang maipinangako. Wala eh. Never nilang nagampanan po ang kanilang maipinangako sa atin. Makakarinig pa tayo sa kanila. Bakit tayo maniniwala? Ano lang naman yan. Yan halalan lang yan. Yan nasabi lang dahil halalan. Umaasa pa ba tayo na gagawin nila? Yan po ang pagkakaiba ng politiko na may political will. Makabayan. May paninindigan. Yung ating po kasi Pangulo ngayon hindi po natin nakitaan ng ganon. Kasi unang-una, ang nakita po natin, natuklasan natin, yung issue po niya ng droga. Droga issue po at issue ng korupsyon, mga kabayan. Kaya po dito po sa nakita po natin at binalik tanaw po natin, lalong-lalo po ang mga Rimulya. Nakita po natin ang Rimulya, ang DOJ Secretary Rimulya, ang DILG Secretary Rimulya, mga tambay. Talagang yung nahuli mo na sa bibig, napusoy na, pero pilit pa rin pagsisinungalingan. Ano po makukuha natin sa mga politiko na yan? Sa mga lingkod bayan na mga ganyang klase. Sanay na sanay po yata magsinungaling. Kahit huling-huli mo na. Di po ba mga kababayan? Huling-huli mo na sa bibig pero nagsisinungaling pa rin yata. Mga kababayan. Kaya po dito po mga kababayan, napakaganda po ng pahayag ng anak dahil pinakaguluhan po siya, dahil nagpunta po siya doon sa bahay po nila, doon sa ancestral house po nila sa Davao. Dahil alam naman po natin, binabantayan po yan ng mga kababayan natin, mga taga-Davaoeño. Dahil nga po, may umuugong din po kasi na mga bahay daw po, di umano ng mga Duterte, ay plano rin po nilang i-raid o sinasabi po pasukin at hindi natin alam kung ano plano. Kung yan man ay may katotohanan, siyempre po, nakakatakot po. Baka tamnan po ng mga ebidensya yan. Sanay na sanay po yata silang gumawa ng mga ebidensya. Nakita nyo naman po yung ginawa sa dating Pangulong Duterte. Wala pang kaso sa Pilipinas na ipamigay na sa ICC. Napakadali po nilang gumawa ng ebidensya. Nakita rin naman po natin kung paano ginawa nila sa Vice President. Kung ano-anong mga ebidensya na ginagawa po nila. Mga kabayan, para lang po ito yung mapabagsak din. Kaya ang taong bayan, gising na yan. Gising na tayo. Kaya dapat tayo magpalakas. Ayon po kay Kitty, sa lawin ng Mindanao, ang lawin, kailangan natin magpalakas at doon natin ibuhos ang ating galit sa mga lingkod bayan, mga kabayan, na wala pong ginawa sa atin. Puro pangako at pamumulitika at pagnanakaw po. Di umano sa ating bayan, lalong-lalo sa ating kapirahan, mga kabayan. Ingat-ingat po mga kabayan at syempre, bantayan po natin ang mga boto natin hanggat maaari mga kabayan. Kung matuloy man ang halalan, kuhanan natin ng litrato. May mga cellphone naman tayo mga kabayan. Kuhanan po natin ang ating pong boto. Hanggat maaari po, bago po natin ipasok po sa machine ang ating boto, kuhanan po natin ng picture. At syempre po, meron naman tayong mga cellphone. Gamitin po natin. At least isa po yan na pwede po natin maging ebidensya yan kung mandadaya man sila mga kabayan. Dahil kung marami po ang gagawa niyan, ay malilintikan po sila. Taong bayan po ang talagang hindi papayag sa gagawin nilang pandaraya, mga kababayan.
At syempre po, bago po tayo magtapos mga kabayan, mag-shoutout po muna tayo mga kabayan. Shoutout po tayo sa mga kabayan natin. Tingnan po natin kung meron pa po tayong shoutout dito mga kabayan. Okay, shoutout po siyempre po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Maraming salamat po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Kika Manong, thank you po kina Kingston 123 ng Hong Kong, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531, Jasmine Channel, Telma Pasawa ng Anchorage, Alaska. Dan Rivero ng ito na po pala 'yon. Si Telma na Pasawa, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska. Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland. Chona Banks ng 1077 Milwaukee, Wisconsin, USA. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA. Grace Obet ng California, USA. Michelle Del Valle ng New Zealand. Sara Nakamura ng Japan. Milencio Bandibas ng Jeddah, Arabia. Trojanta 9828 ng Korea. Lopez Ivina ng Saitama, Japan. Librado Reyes 8529 ng California, USA. Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia. Roberto Papa, United Kingdom. 29 Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Donaldson Paras ng Canada, at LKD 4459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Neshirn ng 85 Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, saka sinasama pa po natin, shoutout kina Grace Obet, nabanggit na po natin, at syempre po dito po kina Ariel Soriano 2313, shoutout. At yan po mga kabayan, meron pa ba? Yun. At syempre po shoutout po sa buong sa ating bansa, sa buong kasulok-sulukan po ng ating bansa. Mga kababayan, shoutout po sa inyo. At shoutout din po sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino, mga OFW. Shoutout po sa inyo mga kababayan. Mabuhay po kayo at ingatan po mga kabayan. At syempre po, thank you po sa mga gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. At isama po natin sa panalangin at dasal na maingatan po ang dating Pangulong Duterte, lalo-lalo po ang kanyang kalusugan. At syempre po, isama po natin sa dasal na muli po siya sa lalong mabilis na makabalik po siya sa ating bansa mga kabayan. Maraming salamat po sa muli. Paalam. Bye-bye.